Maayong buntag sa tanan. Ako gyang tanan sa pagtindog. Our opening prayer. Hallelujah, Jesus, Lord. We glorify your name, O God. Lord, salamat ining matahong nga kabuntagon, Ginoo. Salamat, Lord, sa imong dakong gugma nga rika na mo, O God. Na nakabot kami diri, Ginoo, nga safety, Lord. Ginoo, nining matahong makabuntagon. Ako mga pagampo, Lord, na pasaylo kami sa mga kalapasan, Ginoo, sa mga nahimo, diha kanimo, Lord, nga wala nimo nahimutan. Salamat sa kagawasan, sa pagsimba nga na kanimo, O God. Salamat, Lord, na imong nga pangalan kayo dang mapataas namo, Lord. Salamat kayo, O God, sa first anointing, Ginoo, nga imong gabubo ka namo, Lord. Ikan diri sa pulpito down to the congregation, O God, your name, Lord, will be lifted up, O Lord. Salamat kay Ginoo sa imong pagpamuhat nining adlaw, Lord, sa imong panimbahon. Salamat kay O God nga aduna gay kami kadaugan, Ginoo, aduna mi kalipay nga magasimba nga anak kanimo, O God. Salamat kay Lord bisan pa sa imong pulong. Salamat, O God, nga mahitisukod kini sa mga kasing-kasing, Ginoo. Mahimo kani Lord na lamparahan sa mga taga-adlaw nga pagkinabuhi, O God. Salamat kay Ginoo sa imuha nga presensya, Lord, na mga uban ka namo karon. Salamat, O God, sa dala sa imuhang alawiton, Lord. Salamat, Ginoo, sa fresh anointing, O God. Salamat, Lord, sa mga kaigsunan nga nagapadulong pa, Lord. Salamat, O God, sa protection, Ginoo. Lord, thank you kayo nining adlaw. Ikaw mo pagkahimayaon, ikaw mo pagpasalamatan, Lord. Ginawa kong ginatugyan ang mong pagkahimuon karong adlaw, Lord. Imo ang tanan dungog himaya pagpasalamat, Ginoo. Jesus name. Amen. Maayong buntag sa tanan. Ang Diyos maayo. Sa tanang panahon. Hallelujah, hallelujah. So akong giyang tanan sa pagpanindog. And let's have fellowship with one another. Atong gakson, atong kumustahon, atong lamunoon ang matagusa. As we sing, O kumusta pagaksa. Hallelujah. Pagkanindot ning adlawa, nagmalipayon nga naghiusa, mga anak sa Diyos nagkakasadya. Pagmalipayon sa imong panagway, kamasanagon gayud sa kanunay, ang himaya gayud sa Diyos magkalipay. O kumusta pagkaksa ko higala, kay labihan gayud na kong ginhawa, sa kadugay sa panahon nga wala ta nagkakita. O kumusta pagkaksa ko higala, kay labihan gayud na kong lipaya, isaragyod kita sa lawas ni Kristo. O kumusta pagkaksa ko higala, kay labihan gayud na kong lipaya, kay sa panahon nga wala ka nagkakita. O kumusta pagkaksa ko higala, kay labihan gayud na kong lipaya, isaragyod kita sa lawas ni Kristo. Isaragyod kita sa lawas ni Kristo. Isaragyod kita sa lawas ni Kristo. Hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus. So today is the day nga atong daygon, atong pasalamatan, atong buhi nga Dios. Busa sa way pagdugay-dugay, atong awitan, atong pasidunggan, atong pasalamatan, atong buhi nga Dios. Ginauban sa tibok nga atong kasing-kasing. Hallelujah, hallelujah. Let's clap our hands, church.
accepted. I know who I am. Come on, church. Let's declare. Yes, Lord. Thank you, oh God. That I am loved. I know who I am. I am alive. I've been set free. I belong to you. You belong to me.
are so great, oh God. Yes, Jesus. Our Redeemer lives. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. This morning, let's give thanks to the Lord. Let's open our mouth. Let's give thanks to the Lord. For He is great. Hallelujah. He is worthy of our worship. He is worthy of our praise. Sa karon igsoon, itong pasalamatan itong buhi nga Diyos. Hallelujah. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. I want to sing how great. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in
atong kabuntaga igsoon ayo siyang ang oras. Aniya karon, we are here to worship the Lord. We are here to give thanks to the Lord. Sa iyo ay sayang ang oras. Bati ang presensya sa Ginoo igsoon. God is speaking to you. Indeed, ang Ginoo maayos sa atong kinabuhi. In every situation sa ato ang kinabuhi, ato ang pasalamatan atong buhi nga Dios. His love is more than everything dito sa kalibutan. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, you're worthy to be praised, oh Jesus. You are worthy to be praised, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. It's How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Come on, we sing. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Hallelujah. We thank you, Jesus. We thank you, Lord, for your love. We thank you, Lord, for your presence. Hallelujah, hallelujah. Ato ang taga ng kusog ka palakpak atong buhay nga Diyos. Salamat worship team for leading us to worship. Maayong buntag sa tanan. Insay malipayon mingog amen. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo nga ang matagusa malipayon nga niya karon. Praise the Lord. Hallelujah. Taliwala sa mga challenges and mga circumstansya sa matag simana nga atong nasinati. God is good and God is faithful sa tong matagusa ka kinabuhi. Amen. Praise the Lord. Sa tanang mga mama, mami, nanay o lula, unsa ba tawag ninyo? Mamo, unsa ba niya? Mama, unsa ba niya?
sa tanan. Happy Mother's Day sa tanang mga mama. Yehey! Praise the Lord, praise the Lord. Salamat sa toang mga inahan sa kanunayng panhabang. Praise the Lord. Salamat sa toang mga mama no nga naa kanunay no. Bisan patuod og ang mga anak na anay nagkadaiyang pamilya apan ang mga mama nagpabilin lang gihapon ang ilahang pagkainahan ngadto silang mga anak. Once again, happy Mother's Day to all mothers. Throughout, no, actually, nagsaulog yun ang tanan karon og adlaw sa mga mama. Hallelujah. Praise the Lord. So this wonderful morning, ato ang just to inform you nga di sa mo manguli unya pagkahuman sa ato ang simba. Kay pasayawon ang tanang mga mama unya pagkahuman. Praise the Lord, bitaw. Salamat sa Ginoo. But before that, this wonderful morning, we would like to welcome everyone. I would like to welcome everyone sa toang panimbanghon karon. And salamat sa Ginoo nga ani amo karon, ingnay mong katapad nalipay ko nga naa ka karon. Hallelujah. I'm happy that you are here today. Sa tanang nagalantaw via Facebook live streaming, welcome and thank you for your continuous kanabitang pakiguban diha sa pagsimba sa tuang buhi nga Dios. Of course, we are happy. We are happy to welcome. Of course, dili na siya bago sa tuwa kay taga diri man gyud ni siya. Kaya lang naalang gyud siya dito sa layong dapit tungod kay naka-eskwela and we would like to congratulate one of mga pioneers po nga, pamilya sa pioneers ni ini nga simbahan. We would like to welcome Sky. Ayun. Sky, tindog Sky. Ay, hulakaw, tindugon to lang ka. Ayan, si Sky. Salamat kay Sky and we would like to congratulate you for a job well done. No? Salamat kaayo sa Ginoo kay nagmadaogon jud siya and praise the Lord. Naagi mga plano gyud ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Sky, welcome sa kanunay kang welcome ni nga David. This is your home, this is your place. So welcome gyud kanunay no. Salamat sa Ginoo. And mubalik na po na siya karong pizza 16. So later we will utter a word of prayer for her. Siyang travel going to back to amot asa to dapit Montana. Montana. Kabalo mo asa na dapit? Unahan ras Davao god. Layo nga dapit no. So part na siya sa US no nga dapit. So mubalik na siya next week, this coming Thursday. And of course, we would like to welcome our visitors who are here today. Thank the Lord na atay mga bisita karon. Una, we would like to welcome Genevieve Sarosos. Ayan, si Genevieve Sarosos. No, na nagbisita siya din sa greenhouse and from Los Amigos. Salamat, welcome kayo, sister, sa imuhang pag-join sa toong panimbahon. And of course, we would like to welcome, I don't know kung saan pag-pronounce yung pangalan, Jose? Jose Lendon Falsis. Ayun. Salamat kayo, Jose, for coming and for being with us today, worshiping the Lord. We are praying na kanunay na ta nga mag-uban Dios pagsimba sa tuwang buhi nga Dios. Na di lang ni maong katapusan ug una og katapusan, but this is the first o sinugdanan kini sa pagsimba diya sa tuwang buhi nga Dios. Hallelujah. Pwede ko mohangyo sa mga kabatan-unan to please stay. Di ba naman to'y klase itong mga young teens ba na ito itawagan na, no? Katong ginahandle ni Ma'am Amor, nga mga young teens na to, akong gihangyo sila nga magpabilin lang sa sila, di lang sa sila mugawas, di lang sa sila, and of course, ang ato lang i-allow karon yung mugawas is ang ato lang mga children, mga kabataan lang nato. Kinsay teachers ato ang children karon? Si Ate Ikay. Okay, so only Ate Ikay lang yun ang allowed nga mugawas karon. And the rest wala na pwede mugawas. So, may I request our children to please proceed now to your class. Mga bata, mo proceed na sa ilahang klase. Okay? Sige, ato sa nga i-allow sila nga moadto sa gawas. Praise the Lord. Salamat sa to mga kabataan nga kanunay nga naga-learn mahitungod sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Paghawa sa mga bata, nahawa na gyud ang atubangan. Wa na gyud mulingkod sa Francit gyud.
Balik ko na ko, pagsasakyanan gani, mag-inunhan na yun, mag-inilugay kong pransit. Pag sa simbahan, mag-inilugay kung kisay mo lingkod sa likod. Hallelujah. Praise the Lord. So akong gangyo itong, napa ba yung mga young people nasa gawas to please come in? Itong na mga young people na itong nasa gawas, pasudla sila, palihog ko. No? Kaya i-occupy nila ang space diri sa atubangan. No? Palihog ko o tawag sa mga young people nasa gawas, i-occupy nila, ibutang, ay pasudlon sila din sa sulod. Okay? Nganong gihimo na ako ni because this wonderful morning, the message of God is focused on our mothers. Ayaw mo kabala ka mga papa, bawi ta sa sunod bulan kasi sunod bulan naman po ng Father's Day. But let us just focus this time and give this time to our mothers, which is tagaan po nato sila og pagtagad o pagpasidungog karon nga kabuntagon. And the Word of God this wonderful morning is found in 1 Thessalonians chapter 2 verses 6 to 9. No? 1 Thessalonians chapter 2 verses 6 to 9. And may I request everyone to please bow down your heads and let us look to God in prayer before we will read the Word of God. Father in heaven, this wonderful morning, we thank you, O God, for this time together, worshiping you, giving to you, Lord, our lives, offering to you our lives. And thank you, Lord, that as we are about to listen to your words, so God, thank you that you will give us wisdom to understand your word. Anoint thy servant, O God, and continue to minister to each one of us, O God. Kung naa may mga pulong, Lord, nga dili na mo Ginoo masabtan dayon, allow us, Lord, to comprehend your word, Lord God, and allow us, Lord God, nga magaministeryo ka sa moang matag usa ka kinabuhi. We honor you, Lord, this wonderful morning. We give you praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Basig matingala mo niya nga 1 Thessalonians ang ako ang gigamit nga text, and we are talking about mothers, but let me explain later why. 1 Thessalonians chapter 2 verses 6 to 9. The Word of God says, we were not looking for praise from people, not from you or anyone else, even though as apostles of Christ, we could have asserted our authority. Instead, we were like young children among you. Just as a nursing mother cares for her children, so we cared for you because we love you so much. We were delighted to share with you not only the gospel of God, but our lives as well. Verse 9, surely you remember, brothers and sisters, our toil and hardship. We work night and day in order not to be a burden to anyone while we preach the gospel of God to you. So, allow me to explain later why this verse ang ako ang gigamit. And this wonderful morning, allow me to give to you, or to bring to you the theme entitled, What Does Mothering Look Like? Unsa ang pagkainahan? Unsa ang klase nga pagkainahan? Unsa gyud ba ang pagkainahan? Ganang ginatawag nga pagkainahan. So ato ani hisgutan ron, what does mothering look like? Let us go back to the verse atong ibasa. If you read the Word of God in 1 Thessalonians chapter 2, this is the Word of God, and this is the letter of Paul, which is addressed to the Thessalonian church, wherein si Paul, iyahang gisulat ang iyahang experiences when the time that he and his companion, which is Paul, Silas, and Timothy, ministering to the Thessalonian church. Ilahang gibutang dito, gisulat dito, kung atong basahon ang preceding verse, sa dili pa ni maabot nga verse, ang before ang chapter, ang verse 6. Kung basahon na to, verses 1 to 5, gisulti ni Paul din nga during that time nga naa sila sa ministry dito sa Philippi, gikuan sila, salikway sila. No? Gisalikway sila, and they were persecuted. No? And during this time, gihimo ni Pablo, kauban niyang friends, companion in the ministry, para lang yun to share the gospel of Christ. And praise the Lord, because in the Thessalonian church, you know what? The Thessalonian church is one of the churches nga nagsupport kang Paul in terms of financial support. Nagsuporta kang Paul sa iyang ministry. And then morning nga giingon niya dinhi sa iyang mga experiences ni Paul and his friends and his companion sa ministry,
Ningon si Paul nga wala kami nagapangita og pagdayig or pagpasidungog gikan sa tawo. Okay? Bisan gani kaninyo, ingon siya sa Thessalonian Church. Bisan gani kaninyo or anyone else. Bisan tuod og sila, kinatawag nato nga Apostle of Christ, which is they have the authority to do it, pero wala nila nagipamugos. Wala nila gi-instill sa mga tao. At the same time, wala po na nila gihimo nga murabag autocratic type of authority nga sa diin kinahanglan gyud nga atong i-praise o kinahanglan gyud nga daygon sa mga tao si Pablo ug iyang friends. In verse 7 siya, instead, ingon pa siya, we were like young children among you. Sama kami sa usa ka bata. No? Sama kami sa usa ka bata. Kung atong basahon ang other version, ingon pa siya, diri magud ningon siya, just as a nursing mother cares for her children, like a nursing mother, sa other version, sama sa ginatawag nga nagapasuso nga inahan, nga nagatiman sa iyahang mga anak. But pasabot, ang ministry ni Pablo o gihang friends, iya karon gihilagway sama sa ginahimo sa mga inahan. Nasabtan na to? So ang ministry ni Pablo, iya karon nga gipasabot nga ang ilahang ministry sama kini sa ginahimo karon nga responsibilidad sa toang mga inahan. Nga unsa man ang mga responsibilidad? Mao nang nibigyan siya sa verse 12. So we cared for you. Sama sa mga inahan nga nag-atiman sila hang mga anak, mauna nga kami nag-atiman usab kaninyo. So in other words, si Pablo iyahagyong gihulagway o gitagaan pod niya og pagtagad karon igsoon ang ministry or ginatawag nato nga rule. Buluhaton, job description sa ginatawag nga inahan. Ingon siya, because we love you so much. Tungod kay kami nahigugma kaninyo. Sama usab sa mga inahan nga nahigugma sa ilahang mga anak. Sama usab sa mga inahan nga nahigugma ngadto sa ilahang bana. We were delighted to share with you not only the gospel of God, but our lives as well. Verse 9, surely you remember, brothers and sisters, our toil and hardship. Balik ta dito sa verse, gihulagway ni Pablo ang ilang ministry sama sa usa ka buluhaton sa inahan, nga sa diin ingon si Pablo, hinumduman ninyo mga igsoon, our toil and hardships. Ang amoang paghago, ang amoang paglisod o pagkalisod na sinati nga pagkalisod diha sa buluhaton. We work night and day. Ingon si Pablo, nagtrabaho kami gaadlaw o gabi. And if you still remember, and if you remember, brothers and sisters in the Lord, mothers are working night and day. Tuo ta dili. Mothers are working night and day. Alam, trabaho sila gabi kay call center man gud sila. Working night and day. In order not to be a burden to anyone while we preach to the gospel of God to you. Haron nga dili sila mahimong burden si Paul, iyang friends, nagatrabaho sila. Wala sila nagsalig. Ingana po ang ato ang mga ginikanan, they are working. Muna nga, what does mothering look like? Unsa gid ang pagklase, unsa gid ang pagka mahimong inahan? Base unya og kani ato mga young people, di na ni sila mangminyo kay di na sila gusto mahimong inahan. Pagkahuman niini. Pero I'm sure kani nga mga punto nga akong ipaabot kanato karon is makarelate ang ato ang mga ginikanan o especially our mothers today. What does mothering look like? First, mothering is a tiring work. Tinuod dili. Mga inahan, tinuod dili. Dili ni makaingon ang mga papa ani nga di tinuod yun eh. Mothering is a tiring work. Dili basta-basta. Kapoy nga trabaho ang pagka ginatawag nga nga inahan. Tiring work. 1 Thessalonians chapter 2 verse 9. Surely, brothers and sisters, remember, brothers and sisters, our toil. Diba, ingon ko si Pablo, gihilagway niya ilang ministry sama sa usa ka responsibilidad sa inahan. Mao nang niingon si Pablo, our toil. Paghago, no? Paghago. Let's focus on the word toil. Paghago. Now, a godly mother works hard to fulfill her role. Ang Diyos nun nga inahan, sa Bisaya sa works hard.
grabe ang paghago. Grabe ang paghago, haron lang nga matuman ang iyahang responsibilidad. Matuman ang iyahang role as a mother, as a wife. Mo na nga nagatrabaho gyud, nagapaningkamot gyud ang ginatawag nato nga mga inahan. Paul uses two words to describe his work among the Thessalonians, which is the word toil and hardship. Later, atong mahisgutan ang ginatawag nga hardship. The word toil is defined in the lexicons as exhausting labor. Mutuota dili. Toil, exhausting. Grabe ka kapoy. Grabe kahago. Trouble, sorrow, weariness, hard work, wearying, toil involving sweat and fatigue. Panington gyud o ginatawag sometimes mo nang ginatawag nga over fatigue tungod kay nasubraan og trabaho. I remember my lula sa una, grabe iyang trabaho sa una. And to the point nga sa panahon nga nagbulad siya humay sa dryer, open field, open dryer, walay siya, of course, mubulad ba day kag naiatop, no? Di man kayo mubulad, naiatop. Nibulad siya, natingala na lang niya mo ang lula nga ni, ang tawag ana sugpa. Kabalo mo anang sugpa, isuka siya dugo. Nisuka siya dugo. And when the time that we rushed her to the hospital, the doctor said, you are over fatigue, overwork. Dili maayo ang resulta sa ginatawag nga sobraan og trabaho. Muna nga mga mama, hinay-hinay lang. Bana ingnay mong asawa, hinay-hinay lang. Asa mang mga bana din hikaron. Mga bana, ingnay mong asawa, hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang. Preno-preno pod. Preno-preno pod. Amen? Preno-preno pod. Hallelujah. The weariness which follows the straining of all one's powers to the uttermost. So dili basta-basta. Kapoy ang trabaho sa mga mama. Hallelujah. Children, paminaw mga anak. Gusto na ko ning mga anak, paminaw mo, asa namang mga anak diring dapita? Mo lagi ni ba ang mga anak di dayon mo musibat-sibat dayon asa naman dire? Mga anak paminaw. Children make so many demands. Tinuod mga anak? Di lagi mo mutingog mga anak lagi. Children make so many demands and mothers work hard to meet those many necessary demands. Tinuod mga mama? Tinuod yun. Ang mga anak, daghang mga demand. Demand sa oras sa inahan. Bisan gani og kanang butang nga pangitaon pa sa mama. Maasa tong akong kuan diri ma. Pero siya ragoy gihapoy naghipos kung asaw niya iyang pangitaan niyang mama. Kanunay mama. Kadalihok mama. So many demands. Ma, mauni naami kuan ma. Dagdagan tag mga demands sa tinuod lang. Pero you know what? Our mothers are working hard to meet those necessary demands. Tinuod mga mama? O tinuod mga anak nga gisupply o gitagbo ang panginhanglanon? Di lagi ni mo amin ning mga anak lagi. Kalami ra pud latigohon ning mga anak ko eh. Nagapaningkamot ang atong mga inahan para lang gyud nga mamit. Bisan paganig sa ginatawag nato nga singot, hago, ginahimo ang tanan para lang gyud nga matagaag pagtagad ang panginahanglanon sa ato sa mga anak. To meet the necessary demands. Proverbs 31:29. Ingon pa si King Solomon. Sa Proverbs, panultiho ni King Solomon. Ingon pa siya, many women do noble things. Daghag mga tao, daghag mga mama, or babayi o mga mama, nga nagahimo og talag saong butang, noble things. Makaingon tag noble nga kanabitang valuable things, tanan. Talag saong butang, daghag makaimo niya na. But you surpass them all. Godly women or godly mothers
nagapaningkamot gyud nga mahimo nila ang ilang kayang mahimo para lang gyud nga matagaag pagtagad ang demand sa mga anak. Kana gipamatod-an kana ni King Solomon nga daghag mga mama nagahimo og noble things pero naapagyoy mga mama nga mas nasobraan pa gyud nila paghimo ang mga butang. Ang uban gani nahimong inatay. Mga mama, nahimong inatay, inahan og tatay. Yes, of course. Hindi basta-basta ang trabaho. Proverbs 31:15. She gets up while it is still night. Ang mga mama, mubangon na gina samtang sayo pa, o mubangon na gina sayo pa kayo. O mga anak, mutuo ba mo karon yung mga mama, kadlawon pa lang mubangon na. Tinoo, dili. Dili na rason, kaya di na sila katulog ug balik. Ang mga mama, mumata kay moingon, di na ako katulog ug balik, oy. Unsa man na, napugos na lang kaghimog trabaho, kaya di nakakatulog ug balik. Pero the reality is, mubangon gyud sayo ang mga mama. Amen? Mubangon gyud sila og sayo. While it is still night, it is still dark, she provides food for her family. Muluto, masikaso. O, tinuod mga anak, gilutoan, wala. Hayahaya gining mga anak karon oy. Nilutuan gyud ba? Kami sa una, namang gid akong manghod dinhi sa una. Eskwela mi sa una, ay akong mama. Buhi pa man gid pud ni akong mama, pero gitudloan lang gid pud mi sa akong mama unsaon gid pag himo og mga buluhaton. Ingon ako mama, pag di mo mubangon din na, wa gid mo ibalonon karon. Mo na mubangon gid mi. That's part of discipline. Mubangon gid mi. Pero dito po namo nakita ba nga, unsa gid ay ang nindot gid ay kana bitawng advantage kung kana bitawng imuhang himuon ang imong trabaho samtang sayo pa. Kay makita nimo ang nindot nga resulta. She provides food for her family and portions for her family servants. Katuning na mga servants. Mao ni ang gi-describe ni King Solomon sa mga mama. Mubangon na sila sayo. Mo nang tiring work kaayo. Ang mga mama matulog unsang oras na sa gabi. Gabi na. Kaya ang mga mama mo asikaso sa tanan. Asikaso sa lababo. Di makatulog ang mga mama kung may mga hugason nga mabilin. Walay nag-amin kay basi ingon sila ugma na ng hugason sa buntag. Di makatulog. Sa tinuod lang. Fathers, Papa, if you want to know how tiring mothering is, mga papa, tambag na mga amahan din mga papa, kung gusto ninyo ko nga mahibalan kung unsa gid ay kakapoy ang pagiging inahan, try this little experiment. Unsa nang experiment? Just take care of the kids and do the household chores for just one day. Ikaw daw ang nasa balay. Sige. Ikaw himo sa tanan. Ikaw atiman sa bata, ikaw laba, ikaw lampaso, ay sa badilhig, ikaw lampaso, ikaw map, ikaw tanan. Himoa. Papa, himoa daw na sa isa ka adlaw. At the end of the day, unsa kaya imuhang bation? Nakasulti na ko sa inyo hani, nakashare na ko sa inyo hani usa ka istorya. Na usa ka papa nagtrabaho sa kumpanya. Nya siyempre sa kumpanya, ang iyang gigunitan ballpen lagi na nya nasa iyang lamisa. Ballpen lagi na. Niingon po siya nga kapoy na magtrabaho de no. Ingon pa siya, Lord, pwede ba nga mobaylo sa akong asawa kay murag hayahay man kay akong asawa naara siya sa balay? Ana siya murag naman siya, hayahay kay siya ba? Nasa sa balay, Lord, pwede magbaylo sa amin for 1 week lang, Lord. For 1 week lang. Ingon na, sige, gigran sa Ginoo. O sige. Karon, ikaw ang mabilin sa balay, ang imong asawa mo trabaho. Tinuod man. So himo na karon ang papas trabaho sa panimalay, atiman sa anak. Siya magmatag kadlawon, siya magluto, kaya ang asawa mo trabaho. Siya nang hinlo, siya nang laba. Tanan. Wa pa kaabot og isa ka semana ningon, Lord, kapoy man day, Lord. Di man day basta-basta gid ang trabaho sa mama. Siya di man gid basta-basta ang trabaho sa inahan. Pag abot og isa ka semana ningon siya, Lord, kambyo na mi. Siya na diri sa balay, ako na dito sa trabaho sa office kay kuan na Lord kanang
Kapoy man gid ang trabaho gid bisag nara day ang mama day sa balay day kapoy man gid ay. Ningon ang Ginoo dili pwede. Nana ang Ginoo. Ano man Lord nga dili pwede. Buntis ka mo nang di ka pwede mo trabaho. Bitaw ang akong punto igsoon ba. Mga papa, tisingan daw nato. Unya nga to ang mga inahan. Pwede kay nato mahimon eh. Papa, pabilin tas balay, ug ang mga mama atong palakon. Pwede? Pasapingon na to. Asawa, ing na imong bana. Imuon daw na to. Ing na dayon. Samtang naapa mo diri ba, ing na dayon. Nya pangiwa dayon yang tubag, nang musugot ka. Kaya og mugawas na naunya dito, mawala na di na musugot niya ba? Brothers and sisters in the Lord, dili gyud basta-basta gyud ang trabaho sa usa ka inahan. Kapoy gyud sa tinuod lang. Kung imong tan-awon. Muna nga deserving ang atong mga mama nga i-appreciate. Deserving ang mga asawa nga i-appreciate. What does mothering look like? Second, mothering is not only tiring, but mothering is a difficult work. Lisod nga trabaho. Mothering is not only a tiring work, but also a difficult work. Lisod nga trabaho. Balik ta sa 1 Thessalonians 2:9. Surely, remember brothers and sisters, our toil and hardship. The word hardship. Difficult, lisod. Lisod nga trabaho. Okay? Muna giingon ni Pablo, gi-describe ni Pablo nga dili gyud basta-basta. The word hardship means hard and difficult labor, toil, travail, hardship, distress, and pain. Kauban na diha ang kasakit nga masinati sa mga mama. It means that mother's work involves difficult obstacles to overcome. Ang trabaho sa mga mama, nag-involve siya og mga circumstansya nga gikinahanglan nga i-overcome. I-overcome sa mga mama tungod sa mga circumstansya nga nasinati sa panimalay. John chapter 16 verse 21. Sa pagsugod pa lang, grabe ng pain ang nasinati sa inahan. A woman giving birth to a child has pain because her time has come. Tinuod ni mga mama? Kanang magbati? Bago mga anak? Tinuod. Ingam siya, a woman giving birth to a child has pain because her time has come. But, I don't know if maka-vouch ang atong mga mama ni. But when her baby is born, she forgets the anguish because of her joy that a child is born into the world. Tinuod ni mga mama? Nga sa panahon nga nagbati pa lang, daghan nagbasulon. Og maingon mo pagbati pa lang, di na gyud ko mousab. Kausa na lang. Pero sa diha karon nga nanganak na, makita nato nga ang kalipay sa inahan di kabayran og salapi. Punto na ko igsoon, sa pagsugod pa lang sa panag-uban sa managtiayon, andi sa panahon nga magkaroon na sila anak, pain na sinati na ang pain. Difficult work and difficult task. Dili basta-basta. Dili gyud siya basta-basta sa tinuod lang. Proverbs or Panultihon, chapter 31, verses 17 to 18. Bisaya akong basahon. Ingon pa dinhi si King Solomon, baskog ug kugihan siya kaayo, referring to the mother. Referring to a noble woman or mother. Baskog ug kugihan siya kaayo. Tinuod no, kugihan kayong mga mama no? Mga anak, tinuod dili. Mga bana, tinuod dili. Kugihan kayong mga asawa. Nasayod siya sa kamahinungdanon sa iyang gibuhat. Bisag gabi na kaayo, magbudlay gihapon siya. Kasabot mo siya magbudlay? Wala? Maghago. Okay? Maghago. Maghago gihapon, mo trabaho gihapon, bisag gabi na, mo trabaho gihapon ang inahan. Si King Solomon nagsulti. Kay nasayod ang inahan, unsa ka mahinungdanon ang iyahang ginabuhat.
Di ba nato pwede ma-appreciate ang atong mga mama ug mga asawa ni anak tungod kay nasayod sila sa kamahinungdanon sa gibuhat. Busa bisa gabi na kaayo na ha din na kayo. Kulang lag A. Magbudlay, mura Tagalog no kayo. Kaayo na ha. Magbudlay gihapon siya. Magbudlay, maghago gihapon ang ato ang mga inahan. Mga nindot kayo nga tagaan og pagpasidungog ato ang mga inahan. There is no such thing as non-working mothers. Mingon nara ka sa panimalay, mingon way trabaho, pero no. Because every mother is a working mother. Amen? Every mother is a working mother. Bisan pag naara siya sa panimalay, mother is a working mother. Kaya ginahimo niya yung responsibility as a mother. Monang there is no such thing as non-working mothers. Kaya ang tanang mga mama, nagahimo o nagatrabaho gyud ang tanang mga mama. So that's why mothers is a difficult work. What does mothering look like? This is my last. Sa tamahuman karon. Sa tamahuman. What does mothering look like? Unsa? Not just only tiring, not just only difficult work. Mothering is an unending work. Unending, way katapusang trabaho. Unending work. Balik ta sa verse nga atong ibasa, 1 Thessalonians chapter 2 verse 9. Surely you remember, brothers and sisters, our toil and hardship. We work night and day. Balik ko nako, niingon si Paul, iyang gihulagway kini sama sa usa ka working mother o sa usa ka mother nga nag-care siyang mga anak, ang ilang ministry. That's why ingon si Paul, we work night and day in order not to be a burden to anyone while we preach the gospel of God to you. So I'm sure maka-testify and maka-vouch sa ato ang mga mama, mga anak, mga bana niini that our mothers are working night and day. Balik ta sa panultihon, 31:17-18. Basko kugkugyan kay siya, nasayod siya kamahingdanon sa iyang gibuhat busa bisa gabi na kaayo magbudlay gihapon siya. Hantod gabi. Okay? Hantod gabi, he is still working, she is still working rather. Hantod gabi, our mothers are working. Ato ta sa verse 15, sa panultihon o Proverbs gihapon 31:15. Ingon siya, pagkahuman nga hantod gabi na iyang trabaho, pag-abot sa 15, niingon po di siya din kaadlawon pagani, mubangon na siya aron paghikay sa pagkaon alang sa iyahang banay. Kasabot mo iyang banay? Iyang family. Iyang family. Maghikay na. Kasabot mo paghikay. Mag-asikaso na. Mag-andam na. Kaadlawon pa lang. Dito sa verse 17 kagay na, niingon dito, nga hantod gabi iyang trabaho. Pag-abot din kaadlawon pa lang, mubangon na. You see? Nakita nato kung unsa gyud ang dili giday basta-basta ang trabaho sa mga inahan. Aron, nagdubli ng aron, pagpahibalo sa ihang mga sulugon og angay nilang buhaton. Nagbudlay gid sila, nagtrabaho gid sila, naghago gid sila. A man may work from sun to sun. Tinuod mga lalaki? Ang mga papa mo trabaho pag sidlak sa adlaw o pagsalop sa adlaw. No? Sunrise ug sunset. Sunrise, bangon trabaho. Pag sunset, hunong nagtrabaho. But a mother's work is never done. Pero ang trabaho sa mga mama, way pagkahuman, naamay init or wala, hantod man gabi, trabaho gihapon ang mga mama. Is working, still working. Mothering is an unending work. It is a 24-hour-a-day occupation. 24-hour-a-day occupation. What the voice will do? Voice will do. You know what? Makita gid nato ba kung unsa gid ay ang inahan, especially ang inahan na, labi na kung ang anak na ay ginabati nga dili maayo siyang lawas. Ang mother gid kanunay gid ang nagahatag gid og kuan, pagtagad. Wala akong nagsulti nga walay upod naghatag patagad ang mga papa. Pero you know what? A mother's instinct. Kana bitong instinct sa mama?
bisan pag unsa kabadlongon sa iyahang anak, di gid gihapon na niya mawala ang iyang pag-atiman, pag-amuma ug paghigugma sa iyahang anak. Because that is a mother. Mao gid na ang usa ka inahan. Proverbs chapter 31 verses 10 to 12, ang buotang asawa mas bililhon pa kaysa mahalong o kaysa mga alahas apan pagkalisod nga pangitaon. Amin mga bana. Mga bana. Di lagi ni mag-amin, lagi ning mga bana lagi. Ngano man gid ning mga bana gid eh? Balik ko na kog basa, basig na bungol lang sila atong panahon na. Ang buotang asawa mas bililhon pa kaysa mga mahalong o kaysa mga alahas. Apan pagkalisod nga pangitaon. Bana ingna imong asawa, salamat kay nakaplagan ta ka. Ingna gyud sa mga maulaw-ulaw magining. Salamat ko sa kuang asawa sa pastoraan kay nakaplagan gid nako siya. Katong walay mga asawa din kinasin yung balay yung asawa pag uli unya ingnay mong asawa, day salamat day kay nakaplagan tagyud ka day. Murag di lagi ni malipay lagi ning mga papa lagi karon ay. Murag lagi ni nalipay. Mas bililhon pa sa alahas sa English na basahon nimo precious. Ma-precious stones. Mas bililhon pa. And lisod pangitaon. Lisod pangitaon. Dili basta-basta. Mao na nga mga batanon, tambag na ako sa inyo ha. Pag makakita gani mo og sa hayno kanang murag na si tawag ana kanang na love at first sight ko no. Pag makakita kayo mo na love at first sight, na love at first sight mo, una-una sa inyo kung mao na bagid na siya. Kay basi niya og di to mao. Kay basi niya dili mahitabo ang gisulti ni Solomon nga pagkalisod pangitaon ang partner sa kinabuhi. Pero nasayod ko nga giandam gid na sa Ginoo. Giplastar gid na sa Ginoo. Panultihon bersikulo 11 ingon pa siya, kasaligan siya sa iyang bana ug magmauswagon gayod ang iyang bana. Hallelujah. Mo nang naatinuod gyud nang giingon nila, behind the success of a man is behind the success of a man is a woman. Is a woman. Monster? Monster? Ay, monster day. Behind the success of a man is a monster. Lain na po paminawon eh. Isa na monster. Lain na di pangalan day sa mama ron, dili na day mother. Momster na. Hala na si Momster. Tago kay na si Momster. Daw kasaligan siya sa iyang bana ug magmauswagon gayod ang iyahang bana. You know what? Mga bana, hinumdumigid kanunay. Dili ta magmauswagon kung wala ang atong mga asawa nga nagpaluyo ug nagasuporta kanato. Amen mga bana? Amen. Mura magnapugos man mo lagi sa inyong amin lagi. Sa tinuod lang. Sige daw mga bana, kisay mo atiman nimo, walay laing mo atiman nimo. Imong asawa. Amen mga bana. Lahi lang tong uban nga lahi po nag-atiman nila. Pero ikaw ang nag-atiman gud nimo imong asawa gyud. Nag-atiman pagtan-aw sa imuha, oy love, darling, hiwi ang imuhang kuan. Hiwi ang nawong, lain na po doy. Uy, love, darling. Murag wa na tarong og insert ang imong sanina. Di ba, mga lalaki, baya, no, kay basta makita lang, okay na. Okay na na. Pero para sa asawa, dili pa. Tinuod mga asawa. Ang mga bana, makasuot lang na, bisan todo og dili pa bagay, para nila bagay na na. Pero sa mga asawa, mingog dili gyud bagay. Pangit gyud, ilisa dito.
You know? Mao gyud na ang rules sa mga mama. Mao gyud na ang rules sa mga asawa. Sa mga anak pod. Mao na ang mga bana, i-appreciate gyud nato na sila tungod kay nganuman sa tanang mga ginahimo nato naa gyud ba na sila nagsuporta ka nato. Mao na salamat sa mga asawa. Wa gyud nag-amin mga bana. Kalamit na lang gyud. Salamat sa mga asawa. Klaro kayong Biblia, magmauswagon kayo ang iyang bana. Kay naa nagpaluyo ang iyang asawa. Dili gayod siya mubuhat sa bisan unsa nga makadaot sa iyang bana. Tinuod di mga asawa. Ang bana na po'y mukuan ron. Mga bana tinuod ba ni nga di gyud mo himo nga atong asawa og bisag unsa nga makadaot ka nato. Wala nag-amin mga bana Pero mga asawa tinuod ni dili. Tinuod digsoon. Kay walay mga asawa nga mudaot sa iyahang bana. Kay ngano, hinumduman na to, kung ikaw daoto nimo imong bana or daoto nimo imong asawa, sama lang usab nga gidaot nimo imong kaugalingon. Amen? Kay klaro kayo ang Henesis 2. That's why a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh. Subot pa sabot igsoon, giusa mo sa Ginoo. Pag-usa sa Ginoo kaninyo, kung imong gipasakitan ng imuhang asawa, sama usab nga gipasakitan nimo imong kaugalingon. Kung imong gidaot ang imuhang bana, sama usab nga gidaot nimo imong kaugalingon. Amen? Mo na nga walay dapit nga magdinaotay ang bana ug asawa. Amen. Murag di lagi gud mo kumbinsido lagi gud ba? Nga naman, giusa sa Ginoo. Kung giunsa nimo paghigugma ang imong asawa, maupod ka na ang paghigugma nimo sa imong kaugalingon. And wife, if you did not submit to your husband, kung di ka mo pailalom o di ka mo submitar sa imuhang bana, sama usab na nga wa ka nag-submit sa imuhang kaugalingon. Amen? It's clear in the Word of God. That's why a man will leave his father and mother, be united to his wife, and they will become one flesh. Mo na balikon ako, kung gisakit nimo imuhang asawa, sama lang sab nga gisakit nimo ang imuhang kaugalingon. Brothers and sisters in the Lord, the work of a mother is an unending work. Walay katapusan nga pagtrabaho. Matapos na ko. Kailain naman kay tinanaw ang mga bana sa ako, What should we do, fathers and children? Mga amahan o inahan, unsay himuon nato karon? Let me bring to you Proverbs 31:31. Honor, not horror, but honor. Honor her for all that her hands have done. Pasidunggan. Kinsa ang pasidunggan? Wag yun, nagsulti ang mga bana nga bisag mo sulti nilang mga asawa. Pasidunggan ang asawa sa tanan nilang gibuhat. And let her works bring her praise at the city gate. Pasidunggan ang mga asawa. What else? Proverbs 31:28. Gimahal o dinayig siya sa iyang mga anak. Mga anak, gihimo ba ni? Nato, mga anak? Gimahal o dinayig siya sa iyang mga anak ug daygon usab siya sa iyahang bana. Day pagkagwapa na lang gid nimo karon day. Mga asawa gisulti na sa inyong bana? Wala. Ang bana ni ingon nga pero ang asawa ningog wala. Day pagka kugihan na lang gid nimo, inday. O sa mga anak, ma, pagkakugihan na lang gid nimo, ma. Ma, na ako'y kwarta diri ma ba, librihon ta ka. Awa gid ay. Gimahal og dinayig siya sa iyang mga anak og daygon usab siya sa iyahang bana.
what we need, why we need to do this? Nganong gikinahanglan nato ni himuon? Because mothering is a tiring work. Mothering is a difficult work. And mothering is an unending work. Gihimo nato ni tungod sa responsibilidad nga ginahimo sa tuang mga inahan, which is ang ilang ginahimo dili kabayran og salapi. Praise the Lord. Salamat sa pulong sa Ginoo. Mabuhay ang mga mama. Pwede ba itong patindogon ng atong mga mama? Mga inahan, tindog lang. Tindog mga mama. Mothers, tanang mothers, tindog. Tanang mama, tindog. Mama, tindog, tindog, tanang mama, tindog. Og akong gihangyo ang mga bana nga musinggit, mabuhay ang mga asawa. Og akong gihangyo ang mga anak nga musinggit, mabuhay ang akong mama. Unsa maning mga batan-on nga hinay man kayo nyong singgit. Og once again, ato ang taga-agkusog nga palakpak ang atong mga mama. Yehey! Mga mama, happy Mother's Day. And you deserve an appreciation tungod kay ang inyohang kinabuhi na himong panalangin, ha? Eat all you can? Maglungag lang tagdaghang kanon dito niya para mag-eat all you can on ta. Di bitaw mga igsoon, it's time nga tagaan na itong pagpasidungog ang ato ang mga ginikanan. Mga bana, na mo'y giandam sa inyong mga asawa? Ha? Ani himoa. Ani na lang himoa. Naganda maglabuhon no. Ugma, suguay mong bana nga siya'y manglaba. Ha? Di mo tuman. Bitaw sa tinuod lang, it's good to appreciate our mothers. Tungod silang gihimo nga dili kabayran ug bisan unsang klaseng bahandi ug bisan unsa kadako nga salapi. That's why to all mothers nga naa karon ug katong nagalantaw karon, once again happy Mother's Day. We really appreciate your job, your responsibility, and we really love having our mothers, having our wife nga naa kanunay nga nagasuporta ug nagatabang. And sa kikaingon ako, ayo sa magpangulion niya, human atong closing prayer, it is because adunay something nga gi-prepare ang ato mga kabatonunan para sa toang mga mama. God bless everyone, and thank the Lord for this wonderful morning, for His word. Praying nga walay malain nga pagbati kaninyo tungod kay mao kini akong gihisgutan karon, pero ang akong punto gitagaan nato og pagtagad ang ato ang mga mama sa tanang gihimo sa toang matag usa ka kinabuhi. Let's pray. Lord, thank you for your word today. We really see, Lord, how tiring, how difficult the works of the mothers of God. And their works also, Father, is unending, Lord. Salamat kayo, Ginoo, sa ilahang pag-atiman sa tibok panimalay, ngadto sa ilahang husband, at the same time sa ilahang mga kaanakan. And I pray, Lord, that you will continue to bless them. And these words, Lord, will continue to inculcate, Lord God, into our hearts. And thank you, Lord, that you will help us, Lord, to apply your words from day to day. We honor you, Father, and we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless everyone. And this wonderful time, let us now proceed to the next part of our program. Good morning, everyone. Okay, to all mothers,
Happy Mother's Day. Sa ko nga part karon nga kabuntagon, mao ang pagkuha sa ato ang mga tithes and offerings. Sa side ko nga sa matag adlaw ang Ginoo gayod nagahatag og sobra-sobrang panalangin. Amen. Ba sa matag adlaw gitagantag mayang lawas, reproteksjonanta, gitaganta og sa ato ang financial nga bahin, no? Daghan kay siya sobra-sobra ang iyang gihatag sa tuwa. So this time, muna ato ang time nga atong ihatag balik ang para sa iyaha. Diba? Give to Caesar what is due to Caesar and give God what is due to God. Sa kung manarabaho ta, wa tay takas sa ato ang tax kay i-minus man dayon sa ato ang payslip. Sa Ginoo kaha. Ano? So, kung muhatag ta, kung unsay para sa iyaha, ang Ginoo gayod mo balos or mo pilo-pilo og hatag sa tuag mga panalangin. Nakasulay na ba mo ana? Kung wa pa mo kasulay, panuway mo. Okay, so atong hatag ato ang tithes and offering samtang atong pag-aawiton ang muhatag. Sa kalipay, diha sa Ginoo, muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo, daygon ka ang Diyos, mo sa ligaya, sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Muhatag sa kalipay, muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo, daygon ka ang Diyos, mo sa ligaya, sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Okay, let us pray. Father God, thank you so much, O God, sa mga panalangin nga mong gibubot ka namo sa matag adlaw, O God. Thank you so much, Lord, sa kusog. Thank you so much, Lord, sa paghatag ka namo, O Dios, sa tanang butang nga mong gakinahanglan, O God. Pagtagbo sa among mga panginalunon sa matag adlaw, O Dios. Even kani nga tithes and offering, Father God, daghang salamat nini, O Dios. Panalangin ni ka, O God, kini Dios makahatag og expansion sa imong kingdom diri sa kalibutan. Kini tanan, Lord, among ginapasalamatan pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Good morning, Ula Foursquare Gospel Church. Allow me to read our announcement for today. For our ministerial staff for the next Sunday, UFY Sunday, May 19, 2024. Song leader will be Kakan. Opening prayer will be Febril. Word of God, Pastor Glenn. Offertory will be Andre. And our closing prayer will be Carl. And of course, our Sunday service will start at 9 a.m. and our prayer meeting will be every Saturday at 4 p.m. physical service. And to all the UFY, we'll be having our meeting later at 1 p.m. And that's all for our announcement for today. Thank you and God bless. Salamat kayo sa matagusa nga niya karon and council. We will have our meeting after our closing prayer. No, mag-meeting ta natay importanteng hisgutan karon and don't worry, dili lang nato taason nato ang meeting. We will discuss important matters lang para sa mga upcoming nga mga activities, particularly sa UFY and mga SKC nato. So, hangyon ako ato ang mga council. Before ta mo proceed sa atong closing song and closing prayer, and this wonderful time, I would like to call Sky to please come forward para anpuan nato siya sa iyang biyahe. And of course, Sir G. Chris. G. Chris also will travel to Singapore. Kano sa kito, sir? 16? Si Sky, 16 po siya padulong og Montana. So kung gihangyo sila, duha mo ani kay mag-ampo mi para ninyo sa inyong safe travel.
And of course, si Nanay Sita will travel also on Saturday going to Hawaii. So, maato po sila sa Hawaii. That's why, let's continue to pray for them for safe travel, no? And salamat sa Ginoo. Napabay gusto nga magpaampo para mo travel, Ha? Dire, wala na? Sige, so, pwede ba natong extend sa tong kamot sa ilahan? Let us pray for God's protection. Hallelujah, Lord. Father, we thank you for your goodness and faithfulness, O God, upon these lives. Thank you, Lord, for the opportunity, Ginoo, nga maka-travel sila, Ginoo. And thank you, Father, for Sir G. Chris, Lord, going to Singapore. Salamat kay Lord. Unsa man niyang mga transactions dito, Lord, I pray for your favor. I pray, Lord, for your guidance and wisdom. And Lord, salamat kay Lord nga samtang naa siya dito, Ginoo. Magauban yung ikaw kanunay, Ginoo. Gikan siyang pagbiyahe, gikan dinhi sa ula going to Singapore. Hanantod nga makabalik na pud siya dinhi, Ginoo. We really ask your protection, Lord God. And salamat, Ginoo, sa provision nga mong itugod sa iyahang kinabuhi, Ginoo. As well as kay Lord, mag-travel siya going to Montana, Lord God, this coming Thursday. Father, thank you also for your troubling mercy be upon her as well. I pray for recovering blood. Thank you, Lord, nga gikan siyang paghawa din niyan tod padulong sa Montana, Lord. I pray, Lord, for your safe travel, Lord, nga maangkon niya, Ginoo. And even, Lord, sa iyang mga desire, yung endeavor, O God, and even, Lord, sa iyang mga plano, Ginoo, God, I pray that her plans, Lord, will succeed, O God. And salamat kay Lord sa iyang life. Salamat kay Ginoo sa imong pag-uban kanunay. And as well, Lord, Nanay Sita will travel also, Lord, going to Hawaii this coming Saturday, O God. Thank you, Lord, so, Lord, for your troubling mercy, Lord, nga magauban ka kanunay kang Nanay Sita, Lord. Considering, O God, nga siya lamang ang magabiyahe usab, Lord. And I pray, O Lord, for your guidance and wisdom, Lord God. Salamat kayo sa kinabuhi nining mo mga kaanakan karon, Lord, nga nagkaroon sila opportunity, Ginoo, to travel, Ginoo. And thank you, Lord God, for your faithfulness upon them. And salamat kay Ginoo sa imong pabor sa ilang kinabuhi. Father, silver and gold, O God, we have none, but in the name of Jesus, we declare blessings upon blessings. We declare abundance upon abundance, O God. And thank you, Lord, for your provision financially, Lord. Salamat, Ginoo, sa pagtagbo silang panginahanglanon. We honor you, Lord. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless sa inyo hanga biyahe. Salamat kayo sa Ginoo. Praise the Lord. And thank the Lord. Salamat sa itong bisita nga naakaroon. Balik-balik yun mo kanunay. This church is open kanunay para sa ito ang mga kaigsuunan, para sa mga bisita. Kay kani nga simbahan, walay langyaw ni ini nga simbahan. Praise the Lord. Salamat sa matag-usang, ani ha. Salamat sa inyong kinabuhi. Balikon ako. Ay di sa manguli pagkahuman og closing prayer. Kaya doon ay i-prepare nga short program mga to ang mga young people para sa tuang mga mama. This time, I request everyone to please rise. Kung ang iyon ato ang suligan to close us in a song, and then Sister Jean Pantasan will close us in the word of prayer. Amen. Let's continue to praise the Lord for our closing song. Hallelujah. I am forgiven. I am your friend. I am accepted. I know who I am. I am secure. I'm confident. I am
remain standing for our closing prayer. Magampot, Lord. Salamat Ginoo sa successful na service karon na kabuntagon o God. Lord, salamat Ginoo. Even sa mga mama Ginoo, salamat o God sa ilang kinabuhi Lord. Tagai sila usab o mayong panglawas sa kanunay Ginoo. O tagai sila kalipay sa matag adlaw o God. Salamat Ginoo. Mga mauli kami Lord na safe and sound Lord God. Salamat Ginoo sa imong pagkabuhaton sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi Lord God. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Dungog himaya ka nimo lamang. So we pray. Amen. May I request the young gentlemen to please